Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3. At ngayong araw ay pag-usapan natin ay kung nasaan na nga ba ang original na copy ng Bible o autograph. At ang Bible verse natin ay 2 Timothy chapter 2 verse 16. Bago tayo magsimula, ay alamin muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng autograph. Ang salitang autograph ay nagmula sa dalawang salitang Greek. Autos na nangangahulugang sarili at grapho na nangangahulugang pagsusulat. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa orihinal na kopya ng isang dokumento. Sa konteksto natin ngayon, ito ay orihinal na isinulat ng mga manunulat ng Biblia. At ang nilalaman naman ng ating Bible verse na 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. At ng salitang isinulat ng mga manunulat ng Biblia ay nagmula sa Diyos mismo. Bagamat ginagamit niya ang iba't ibang tao upang maisulat ito, ang mga salitang iyon ay puno ng karunungan, katotohanan, at kapangyarihan na mula sa ating Panginoon sa langit. Ang orihinal na kopya ng Biblia ay wala na ang mga orihinal na kopya nito o manuskripto ng Biblia pagkat ito ay naisulat noong unang panahon pa at hindi na natin alam kung saan ito napunta. O tinatawag na autographs ay hindi na natin mahahanap sa kasalukuyang panahon ngayon. Maaaring ang mga ito ay nasira na sa paglipas ng panahon o sa pagtuloy na paggamit nito. Gayunpaman, hindi nawawala ang kahalagahan o ang katotohanan ng mga ito. Ang modernong Biblia ay salita pa rin ng Diyos kahit wala na ang mga original na manuskripto. Ang mga kopya at pagsasalin ng Biblia ay sinasagawa na maingat. Sa kabila ng paglipas ng libo-libong taon, ang mensahe ng Diyos ay nanatiling buo. Ito ay patunay na pinapangalagaan niya ang kanyang salita upang maipasa ito sa bawat henerasyon kahit na ang mga orihinal na skripto o manuskripto na isinulat pa ng mga propeta ay wala na. Napapanatili na ang salita ng ating Panginoon ay patuloy na ipapapasa mula sa unang henerasyon hanggang sa henerasyon natin ngayon. Magtiwala tayo na pinapangalagaan ng Diyos ang kanyang salita kahit wala na ang orihinal na kopya. Maaari tayong magtiwala na ang Diyos ang nagpapreserba ng kanyang salita. Hindi natin kailangan magduda sa katotohanan ng mga nakasulat dito pagkat siya mismo ang nagbantay nito. Pag-aralan natin ng Biblia hanggat kaya natin dahil ang preservation ng Biblia ay paalala na dapat natin itong pag-aralan ng mas malalim pa. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na may access tayo sa salita ng Diyos. Gumamit tayo ng mga resources tulad ng commentaries, devotionals, katulad na lamang na ating ginagawa at iba pang kasangkapan upang mas maintindihan ng kanyang mga salita o nais niya mga iparating. Itayo ang buhay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa pag-aaral, kundi para sa pamumuhay. Ang bawat aspeto ng ating buhay ay dapat nakaangkla o nakasentro sa katotohanan ng Biblia o sa salita ng Diyos. Hayaan natin ito ang maging pundasyon ng ating mga desisyon, relasyon at pananampalataya. Pag nilay-nilayan natin, kahit wala na ang original na kopya ng Biblia, ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nanataling buhay at makapangyarihan hanggang ngayon. Kahit wala na ang original na manuskripto nito o ang mismong unang Bible na ginawa. Ang hamon sa atin ay magtiwala, mag-aral, mamuhay ayon dito. Lagi natin alalahanin ang sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Patuloy tayong magtiwala na ang Diyos ang may akda ng kanyang salita
at ito ang ating panghawakan sa pang-araw-araw na buhay. At dito nagtatapos ang aking daily devotion, mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernal, STEM Batch 3. Maraming salamat sa panonood.